may dumikit sa buhok mo. Yan. Yun na nga yung problema namin ngayon kasi hindi namin alam kung sino kasi so wala kami pagbuntungan ng galit. Nag-worry si Owe at si Egbert kasi po ngayon nalaman na kasi ng police baka daw may tendency na makuha yung these skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. Hello guys! Welcome back to another vlog! Get some Oliver Kagas! Kagas, for today's video po ay marinate tayo ng karning baboy. Kasi po, di ba, naalala niyo po na nagluto tayo ng yung munggo with chicken. Chicken. Naghanap ako ng Bisayang manok. Wala kang Bisayang manok dito sa Germany. Ang nakita ko dito ay German manok. Alam nyo, masarap ang Bisayang manok. Nako, kapag ang Bisaya na manok, alam nyo, nagsasalita yung manok, na Bisaya sila. Okay, malalaman namin na Bisaya yung manok kasi Bisaya man ang dialect pala. So, wala man dito yan sa Germany, kaya ang, ano natin dati, German manok. Alemania, dito sa Germany. So, mag-marinate tayo kasi mag-adobo ako ng karning baboy. Ubos na kasi yung munggo natin, no, na yun na naman, pinataka. Basta, importante makain at hindi makalasot. Yun ang importante dito, no? Basta makain yung ulam. Hindi na yung importante kung ano iunahin. Ang importante ay makain. At importante may makain. Ito ay binili to ni Busko to. Kasi kaninang umaga, nagsabi man siya sa akin na, Oliver, may ipamabili ka ba? So sabi ko, sige, magpabili ako. Kaya pinabili ko itong karning baboy. Kasi para, lately, hindi na ako nag-adobo. Matagal-tagal na akong hindi nag-adobo ka, guys. Na, sige. Kaya ngayon parang nag-ano ako. Ito yun ang first adobo of 2024. O, diba? Meron tayo pa ganyan. So, kailangan i-ano natin, marinate muna natin to before natin siya lulutuin. So, i-marinate natin and then it takes mga 1 hour na siguro. Okay na yun, lutuin na natin para mag-absorb yung mga ingredient, yung lasa. Diba? Malasahan talaga natin. Ayan. Naslice ko na into small pieces. Small lang kasi small laude man to. No bashing! Sabi ni small laude. Sinasabi ko talaga dito. So, istay natin marinate. Namiss ko ang mag-adobo ko, guys. Ay, parang tagal-tagal. Ako hindi ako makain. Masarap din ang adobong manok. One of my favorite yung adobong manok. But nag-ano kasi tayo nun, nag-munggo. Na manok din ang ano natin. Kaya ito na lang. Nako, diba nag-munggo ako ka, guys. Nako, super. Nasarapan ni Buskuan. Ay, ni Busko to pala. Kumain si Busko to. Sabi, ang sarap, Oliver. Ano ang secret ingredients mo dyan? Sabi ko, ang secret ingredients yan, boss. Hindi ko sabihin kasi secret man. May secret ba na sabihin? Ayan. Pero sinabi ko pa rin ko ano mga nilagay ko kasi ganito kasi kami dito kami. Kunwari, magluto ka ng ganito, ganyan. Kahit si Buskuan o Busko to magluto. Sabihin nila na, nilagay ko niyan. Ay, ganito, ganyan. Yun na siya. Sabihin talaga namin, isa-isa ko ano yung mga nilagay. Wala na sekreto. Kasi kami na naman dito, no? Sinasabi namin. Kahit alam nyo, kahit hindi namin tinatanong, sasabihin pa rin. Para lang mag-start ng conversation. Kasi kapag kumakain kami, communicate talaga kami lahat. Like, usap-usap sa buhay-buhay. Isasama na yung anong nilagay namin sa pagkain. Anong pagluto, paano niluto, anong nilagay. Kasi yan ang mag-start ng conversation. Para hindi boring ba? Iba't ibang conversation everyday. Kailangan talaga mag-communicate. Communicate tayo sa kasama natin sa bahay. Kasama natin sa pagkainan. Kasi pangit naman kumakain. Tapos ang kausap natin, ay kumakain tayo, no? Kasama ang family natin. Tapos nag-cellphone tayo. Yan na yung parang modern world ngayon na parang hindi na siya maganda. So maganda, sanayin pa natin yung wala pang cellphone, na kumain tayo na walang cellphone ba na usap lang talaga. So ngayon, maglagay na tayo ng ito na lang ang isang onion. Pat hindi lang po kasi malaki ba ito eh. Ito at saka at here. Wait lang. Maglagay tayo. Ayan. At saka garlic. Dalawa. Okay na itong dalawa siguro, no?
Ano sa tingin nyo ka guys? Okay na siguro to no? Dalawa lang. Madami. And, wait lang, ilabas ko lang muna sa ali kasi narinig ko siya ba na kinakatok-katok niya yung door sa labas. Wait lang ha. O, tingnan nyo. Naghintay na siya dito. Oh. Ay. You want to go on the outside? If you want to go on the outside, press 1. Yan na siya. Oh. Yan. So, iwan mo natin sa labas. Tapusin mo natin yung marinate natin para maluto natin siya in 1 hour. Yung iba, at ako din minsan nag-marinate ako gabi. Tapos sa umaga, lutuin ko na. Kasi pag gabi, kapag umagahan siya, mas masarap yung karne. Na ano talaga, na-absorb, napunta talaga sa loob. Ang ilagay natin ang marination. Ayan. So guys, kumusta naman kayo dyan? Sana nasa maayos kayong kalagayan ngayon. Kung ano man nangyari sa buhay-buhay natin, pagpatuloy nyo lang yung laban ng buhay, ha? Kasi life is precious and life is beautiful. So, laban lang pa rin tayo. Kumusta kayo dyan? Sana, happy kayo. Happy. Sana maganda yung pagpasok ng 2024 sa inyo. Na walang nagkasakit. Kung may problema, nasolusyonan. Kasi yung problema, kasama na natin sa buhay talaga, no? Na-realize ko na talaga na hindi talaga nawawala ang problema. Kasama na talaga yun sa ating buhay. Kasi kung walang problema, hindi ka tao. Hanggang nabubuhay tayo ka, guys, may problema talaga tayo. Hindi na mawawala. Hindi ba? Hindi lagi. Sabi ko sa inyo. Ito naman. So, ano mo pala, ang ingwer man to sa German, or yung ginger, hindi ko siya binabalatan. Kasi yung balat, andun yung mga vitamins ng luya. Hindi ko siya binabalatan. Yung iba na binabalatan nila, ba't ako hindi? Kasi yung lula ko, mama ng mama ko, so naging lula ko no. Sa kanya ko yun naalala ko talaga, batang-bata pa talaga ako na yun yung memories ko sa kanya. Isang memory na hindi ko nakalimutan. Sabi niya, kasi nagpagawa siya nun ng yung luya na, gawing tea lang siya, luya, tapos mainit na tubig, yun lang. Kasi masarap yung higup-higupin, no? Lalo na kapag, yung ganito natin. Or nagkasakit tayo, ganyan. Sabi niya, kasi, inaano niya ako noon that time, kasi pumunta ko sa bahay niya. Tapos pagpunta ko doon, meron siyang isa pang apo, so pinsan ko din, na nagkasakit. Sabi niya, Oli, paano naman ang luya pa? Idok-dok-dok pa, gano'n ba? So ginawa ko na. So nakita man niya ako na nag-start na ako, no, bata pa ako. Guys, bata pa ako, nasa 7 or 8 years old ata ako, no? Sa bata pa ako. Sabi man niya sa akin nga, ay, nag-start na ako. Nag-ano ako ng luya. Tapos pinanitan ko man. Kuna ko yung panit. Yung gano'n, no? Sabi, wag, hindi ganyan mag-ano ng luya. Sabi, ha? Huwag ka magalit din. Magsabi ka lang. Sabi niya, huwag ganyan. Kasi daw, wait lang, kukunin ko lang yung yung tuyo. Sabi niya, kapag kunin mo yung panit, no? Balat ng luya, yung vitamins mawawala. Yun na ang vitamins ng luya. Kaya simulat sa pool, panahon pa ng hapon, yun, natutunan ko na hindi pala siya itapon. Kaya, anuhin lang siya, hugasan, tapos, yun. Hindi ako naglalagay ng mamasita. Kasi dati naglagay ako ng mamasita, di ba, nung for adobo. Nakita yan, buskon-buskot to. Hindi, basta kumain. Kumain na sila ng adobo, pero ayun na naman sa mamasita. Kasi yan na, ganito lang, nature, natural, walang halong, chemical. Ayan. Kasi mula no, hindi na ako nagdagay ng, mamasita, tsaka magic sarap ba yun? Hindi na ako naglagay, kasi kapag maglagay ako noon, hindi nakakain sila boss. Kaya gusto ko naman na yung niluto ko, kainin din nila. Kaya simula noon, yung mga ko dyan, binibigay ko yung magic sarap, mga mamasita, binigay ko sa mga friends ko. Para i-ano lang natin, no? Kamahin ko na lang ito, ano natin to, i-mix. Tapos lagyan ko pala ito ng pefa o paminta. Tapos nito, kailangan natin ng 1 hour na siguro, para mas, lagyan natin ng pefa.
Kaya kapag sa bahay, hindi talaga mabinta ang magic sarap dito at mamasita. Ayun nila, boss. First time ko pala naglagay ako ng magic sarap at mamasita din yon. Ginugil nila kagas ko ano ang nasa loob nun, no? Ginugil na. Nalaman nila, may nagugis lang na ayaw nila yung ingredients. Sabi niya, Oliver, next time huwag ka na maglagay nun, ha? Kasi maglagay daw ako noon, ako na daw kakain, hindi na sila kakain. Kaya, para marespeto natin sila, hindi na ako maglagay para damay-damay na pagkain. So, ayan. Tapos na po ito. Hintayin lang natin ito ng 1 hour para magluto na, no? Hi! Well, naghihintay ko sa marinate ko na kaning baboy. Laruin ko muna sa Andy. Alay ka! Maglaro tayo. Meron siya dito, yung laruan niya, oh. Ay, tingnan niyo, Wait lang, kasi may ano ka, oh. May dumikit sa buhok mo. Yan. I love you, Andy. I love you, ba? I love you, ba? Ayan, oh. Ayan. Gusto niya ganyan laro. Ayan. Uy! Pumunta, uy! Tingnan niyo si Kagay, oh! Look, Kagay! Naglaro kami ni Andy. Uy! Para mapagod siya. Ayan! Para mapagod siya, para matulog siya, wala nagluluto ako. Pero gigising niya mamaya, basta maamoy niya yung niluto ko kasi nga naman, umaamoy yan ang mga pagkain. Di ba, Andy, umaamoy ka ng pagkain mo? Tell them, natutuwa yung sinasabi ko. Sige na. Sige na ba, Andy? Sige na ba? Sinasabi ko si Andy. Hello! Pero happy juga siya ka, guys, ay. Oh, super happy siya, oh. Sige na kasi magluluto na ako ngayon ng marinade kasi ano na, mag-almost 2 hours na yung marinade ko. Pwede na siyang ilagay doon. Tapos maglaro tayo, ha? Why nag-marinade ko doon? Ay, marinade? Why nagluluto? Kasi hintayin man yan siya na adobo na talaga. Pwede tayo maglaro. Ilabas ko na siya mamaya after kung kumain mo na ako. Ilabas ko siya sa labas. Kailangan mo yun, Andy. Kailangan mo talaga maglabas everyday. Kasi yung kinain ko para lalabas din siya. At pupunta siya sa toilet. Andy ba? Wait lang. Ano ba to? Hala! What is that? What is that? Kabayong budlat. Hala! Yan siya, oh. Hello? Sige na ba? Tama na! Enough is enough! Para mag-asawa, para mag-jowa ba na, enough is enough! Hala! Sige na ba? Sige na, good! Sige na kasi magluto na ako, Andy. Uy! Unsang ning matala niya. Gusto niya talaga magkipaglaro ko, guys. Help me, B. Help me. Ito yung buhok natin, oh. Mahaba na din yung buhok natin, oh. Feeling ko lang. Oh, dito ka maminas ko, Sige na, magluto na ako eh. Ayan, magluto na po tayo. But ngayon, lagyan ko lang siya ng konting oil. oil talaga, oil. Itong cooking oil. Kunti lang talaga siya para may oil. Alam ko na ang karning baboy, meron siyang nature oil. Oil nature? So, ayan. Meron siya. But ako, lagyan ko pa rin siya ng konti. Para yung adobo ko, medyo, slide. Alam niyo naman. So, ito yung marinate ko, no? So, ipaano ko lang siya dito para hindi mapagod to. Ipaano natin lahat. Ayan.
hindi siya masunog. So, kailangan natin siya ng konting oil para pang slippery. Alam mo, ma-slide yung karning baboy, no? Sabi ko talaga dito. Sabi ko talaga sa inyo, guys. Maniwala kayo sa akin. Pero nag-message sa atin. Yan. Medyo mainit na siya. Kuntian na natin ang apoy kasi magsaing din po ako ngayon ng rice ko. Wala na akong rice. Magsaing tayo, no? Yan. Wow, sarap. I love adobo. You know? Kaya natin ito. Kinukunti ko lang yung apoy nito para hindi siya para hindi mabigla ang pagkaluto. Kasi alam yung mabigla ang pagkaluto. Yung loob noon ay, ano tawag yung gahi? Ay, gahi. Medyo hard pa yung loob. Kaya hinaan natin para mag-complement. Pero pagluto niya, dahan-dahan. Para yung loob, luto talaga. Okay? I know na marunong kayo mag-adobo, but iba-vlog ko pa rin to para lahat tayo mag-ano dito, no? Magkaalaman na. Kuha na kuting tubig. Yung tubig na nito, yung ginamit ko sa marinate, hindi ko na siya hinugasan para yung lasa niya ay mapunta pa rin doon. Okay na to. Kunting tubig lang nilagay ko. So, hintay lang natin siya. So, ngayon, magsaing tayo, no? Magsaing din talaga tayo ka, guys. Ilagay ko lang pa doon. Para meron, hugasan mo natin itong rice cooker natin. Dito kayo ilagay ko, Big, kasi baka mahulog ang kamera ko. Naku, sinasabi ko talaga. Mahulog ang kamera ko. Wala na. Wala na pang kabuhayang showcase, Oliver. Kasan ko na. Hi, guys. Feeling ko medyo maluto-luto na siya. Hininaan ko talaga yung apoy nito, no? Ginawa kong 7. Tsaka malambot na siya, guys. I-ano ko lang, itatry ko lang siya kung kailangan pa ba ng asin or hindi, kung maalat ba or matabang. I-try natin. Kailangan siya. Hindi na lang asin ang ilagay ko kung hindi soy sauce. Okay? Para medyo dark-dark. Darkest room in the ocean. Ay! Yan, tuloy. Nilagyan ko pala siya ng dahong laurel. Kanina pa nung pag-start ng bukal-bukal. Ayan. Diba, kung naalala nyo po, nung may nakasira sa aming bahay, dito sa garahe namin, diba nasira yun, at hindi pa talaga namin alam kung sino ang nakasira po nun ka, guys, diba? So, ngayon po, nalaman na po namin kung sino ang nakasira. Diba? Diba, sabi ko sa inyo na sana merong kaming kapitbahay na nakakita anong pangyayari noon. At ano pa, na magsumbong sa amin, na kapitbahay na mabait at magsumbong talaga sa amin. Ilagay ko na dito para ma-explain ko sa inyo in a while. Yan. Na, diba sabi ko sa inyo, nag-pray pa tayo nung pag-vlog ko, nung paggabi noon. Diba nag-vlog ako umaga. Tapos na-upload ko na yung vlog. Pagkagabi noon, tumawag yung kapitbahay namin. Naalala niyo po yung kapitbahay namin na si Gabi, yung bahay namin to, yung harapan talaga ba, yung may matanda na nakatira dyan, may anak man siya dyan din. Yung si Gabi na nagbigay sa amin ng pera at regalo noong first advent. Noong first advent ba? Ngayon, tumawag nung anak ng lalaki. Ay, anak ni Gabi, ba lalaki na, ano yun, nagtatrabaho sa insurance. Doon ay kami nagbabayad ng insurance. Insurance ng, ng aso namin, si Andy. May insurance si Andy kasi baka makakagat ba siya, makasira ba siya, at least doon kami nagbabayad sa kanya. Tumawag ngayon siya. So, alam yung oras tumawag? Alas 10 PM. So, na-shock sila boss kasi nga,
normally kapag ganyang oras, hindi na tumatawag ang mga German, parang culture nila yan ba na pag 10 p.m. or start ng 9 p.m. to 10 above na, wala nang tatawag kasi nga, ngayong time na ma-relax na yung katawan, nanood ng TV, relax na kasi tapos pagkatapos ng trabaho sa isang araw, diba? So relax na yan na time. So nasya kami, so si Daniel, pangalan nun, Daniel. So pag nasya kami, bakit kinauto yung ganitong oras tumawag? Sa atin kasi, sa amin, normal na sa atin kasi sa amin kasi pag may tumatawag sa messenger, normal lang yun kasi yung time difference. Yun. Dito kasi same ng time. So siya, hello Ove. Kay Ove siya tumawag. Oh, hello. Na nag-ano sila. Na alam nyo ba kung alam nyo na ba na nasira yung sa garahe ninyo? Kilala nyo na ba yung sino nakasira niyan? Kasi sabi ni Ove, yun na nga yung problema namin ngayon kasi hindi namin alam kung sino nakasira. So wala kaming pagbuntungan ng galit. Wala kaming yung sino magbayad for renovation kasi kailangan niya i-renovate. Sabi niya, yung mama ko, nakita si Gabi, mama niya si Gabi, nakita yan ng mama ko nung time na nasira niya kasi basta something noon. Sabi ni Ove, bakit hindi sinabi ni Gabi sa amin, magkalapit na kami ng bahay, mga ilang lakad lang, ilang ganito steps. So ilang step lang, ando na sa bahay, mga 10 20 steps, di ba? Bilis na yun, gano'n. Sa bahay na. Sabi niya, hindi nakapunta si Gabi daw sa bahay kasi nung time na yon, yung anak niya pumunta man daw doon. Kaya sinabi niya sa anak. Kaya yung sabi ni Gabi, tawagan mo lang si Ove ngayon. Sabihin mo sa kanila. Mga friend may na ni Ove yan. Lalo na si Gabi, friend yan ni Ove. Palagi nagyaya sa amin na mag coffee drinken, magkain ng cake kasi siya mag-bake. Si Gabi. Sabi man ni Daniel sa akin, nakita yan ni Mama. At alam niya ng plate number at saka yung nakasira yan, kapitbahay natin. Bahay namin to, no? Doon kasi sa likod, may bahay pa doon na meron ng mga apartment. May apartment ka dito sa likod ng bahay na to. May apartment pa doon, nakatira yung nakasira. Nalaman niya ni Ove na si pala si ganon. Pero hindi namin kilala yung kapitbahay na yon. But kilala ni Gabi. Oo. Ngayon, ang gagawin ni Ove, tatawagan niya yung may-ari. At ngayon, alam naman ng pulis, sinabihan na din ni Ove yung pulis. Kasi diba nung una, sinabihan mo na sa pulis. Ngayon, sinabihan niya sa pulis na ang nakasira niya to, ganito ang plate number. So, yung plate number kasi, ma-search mo agad yan sa Google. Ma-search mo pala na, pala may-ari nito, si kanyan. Ma-search mo sa Google pala, no? Sinesh na Ove, dalawang ganitong apelyido. Hindi ako mag-draft name, ha? Ganitong apelyido, dalawa dito sa Badlaas pinakatira, at ito. So, sabi ng pulis, kami na bahala. Sabi naman ng ni Ove, hindi na kasi alam na namin kung sino kasi nakita na sa Google. So ngayon, ikukontak na lang ni Ove at Egbert yung lalaki. Yung driver ba, no? Kung yun na lang ang last step na nila. Contact na bayaran nila or in everything. Oo. Pero sila Ove, nag-worry si Ove at si Egbert kasi po ngayon, nalaman na kasi ng police, baka daw may tendency na makuha yung driver's license ng driver. Oo. Kasi pag police na, alam na ng police, may tendency talaga na pero kapag kayo lang dalawa na wala pang police na nakakaalam, kayong dalawa lang muna mag-settle, so pwede lang siya pag-usapan kasi lahat naman ng bagay ay madaan sa usapan, di ba ka guys? So ngayon, nag-worry sila, sabi ni Ove, Egbert, kung alam daw talaga nila na kung sino na yung nakapag-sira noon, pwede nila tawagan agad-agad. At hindi na muna involve ang police. Hindi ba nila alam? So hindi din natin masisi sila ubos, no, na so sa police talaga diretso una-una, di ba? So nag-alala sila ngayon, driver's license. So merong warning, di ba? May warning man yan kung ilang kunwari, tatlong disgrasya na yan. So merong tendency na forever na wala ka ng driver's license. Oo. Alam nyo, pag mawalan ka ng driver's license dito sa Germany, para ka ding, it seems like, para ka namatayan ba? Alam mo ganun? Parang ganun. At alam mo din na, kapag magka-driver's license ka din dito sa Germany, para ka din nanalo ng loto, yung ganun, para ikaw na yung pinaka-happiest people in the world. Kapag magka-driver's license ka dito sa Germany, kasi po, dito sa Germany, hindi madali ang magka-driver's license. Oo. At hindi ka pwede na
maghanap ka ng tao dyan na tuturuan ka na mag-drive. Hindi yun pwede. Kung hindi, doon ka talaga sa school drive, sa eskwelahan talaga. Hindi pre sa atin nga, pwede bayaran mo yung guys ko. Ang dami ko na narinig dyan na magpatulong ka. Kunwari, yung papa mo or mama mo or friends mo ba, tulungan mo ako marunong mag-drive. So kung alam mo na kung paano mag-drive, pwede ka pumunta ng LTO or kung saan ka kuha ng driver license mo na no. Diba sana ngayon, maiba na naman, no? Maiba yung sistema ba? Hindi na ganun. Kasi, ang kawawa tayo mga tao. Lalo na pag may aksidente. Kaya dito, kapag makakuha ka ng driver's license, parang birthday mo, para ka nanalo ng loto na milyon-milyon. At para kung makunan ka naman driver's license, para kang nawalan na ng pag-asa. Parang ganun. Parang kang namatayan. Yun ang, niya. Kaya mga tao, ingat talaga sa pagdadrive, ingat talaga sila dito. Kasi yun ang merong mga consequences sa actions. So, buti ngayon, alam na nila buskot to. So, ngayon naman, kontakin na naman nila yung tao na yun. So, feeling ko, malapit na ito maluto. Pero gusto ko yung adobo na merong kunting-kunting sabaw. Oo, try natin ulit. Gusto ko yung may kunting-kunting sabaw. Para masarap siya, no? Para pag may sauce. Feeling ko, okay na to. May kuting sabaw siya. At yung kanin ko ay luto na. So, ang gagawin ko ngayon ay kakain muna ka, guys. Okay? Luto na yung adobo ko. Mabilis. Ano na ba yung adobo nga? Ilang oras lang yan. Para na yung itlog na parang pagprito. Ilang buhay lang yan, di ba? So, kain lang muna ako ngayon ka, guys. Hi! Ngayon po, maglinis tayo ng coffee machine. O, di ba? Ako po maglinis dito ngayon. Uy, nandito pa sana. Kume. Pakita ka sa ka, guys. Oh, sabi ko, pakita sa ka, guys. Nag-jump talaga siya. You are so smart, ha? You are so smart. The same like Oliver. Ay, charot lang. Kami magagalit. Sabi ako na nagmamagaling ka naman, Oliver. Matalino ka ba? Hindi po ako matalino. Hindi nga po ako marunong mag 1 plus 1. Sabi nila, 1 plus 1. Magellan. 2 plus 2, lapu-lapu. O, diba? Yan ang tamang sagot. 1 plus 1 is Magellan. Kilala mo si Magellan. So ngayon, linisan na natin tong coffee machine nila boss, no? Para may pakinabang natin dito sa bahay na to. Katapos ko palang maligo at saka kanina kasi galing kami sa labas ni Andy. Kami lang isa doon sa bukid. Ayun pagbalik pala namin pa uwi, meron kami nakasalubong yung may din dito, may aso ba. Dati nakipaglaro yun sa amin yung aso. Nakipaglaro man ngayon, ba't ang may-ari? Ayaw na. Sabi na niya sa akin, kilala man niya ako. Sabi niya, hi Oliver. Sabi ko rin, hello. Tapos diretso na. Dati kasi, sabi, hi Oliver. Tapos si Andy at saka yung aso niya, isa ang pangalan ng aso niya, babae. Maglalaro sila, laro. Ngayon, hindi na. Simula nung guys, sabihin ko sa inyo, simula nung, di ba, nagkasakit to si Andy nung galing kami sa Stockholm, Sweden. Di ba, pag uwi namin, pagbalik, nagka-corona kami. Yung dati si Andy ay nagka-allergy. Di ko alam kung na-remember, but I still remember that day. Tapos, di ba, okay na yun. Naglabas-labas na kami ni Andy. Tapos sabi nun niya, nagtanong siya, bakit hindi daw niya kami nakita ni Andy lately. Ang sabi ko, pumunta kami ng Sweden. Tapos pag uwi namin, nagkasakit kami. Noong nalaman niya, guys, ayaw na niya ipalaro yung aso niya kay Andy. Ngayon, tapos na lang siya, like, diretso na siya. Sabi niya, hi, ganun lang. So, okay lang naman para sa akin. Pero, okay lang din. Para asong kasi dito inaaway. Kapag inaaway tayo, nasabi niya sa atin na, huwag yun ang si Andy kasi po ganito. May sakit siya, baka yung sakit ni Andy sa amin, ay sa aso niya. Pero sa Andy, wala nang sakit ha. Dati lang yun kasi nag-allergy siya. Hoy, wala na yung sakit. Dati lang yun, nung kami, matagal na parang almost 1 year. But ngayon kasi, ayaw na niya. Parang talaga ako ba na simula nung sinabi ko nung kasakit si Andy, ayaw na niya makipaglaro. Siya, yung aso niya sa kay Andy, sabi ko, okay lang, no? Hindi natin pipilitin yung tao kung ayaw. Don't beg, no? Kasi kung ayaw ng tao sa'yo, ayaw niya talaga. Kahit ano pang magandang gawin sa'yo, kung ayaw ka ng tao, hindi yan ma-appreciate at wala. Kaya live your own life. Walang sa'yo.
kundi sarili mo lang, parang maano problema natin yan. O diba, nang marites naman ulit ako dito, sasabihin ko naman sa inyo para ma-learn tayo lahat, parang problema lang yan. Kahit ang dami ka pang kaibigan na mag-advise sa'yo at mag-advise kasi na ito gawin mo, ito dapat gawin mo, ikaw sa sarili mo pa rin makapagbigay ng solusyon niyan. Hindi lang ikaw, kundi ang Panginoong Jesus. Kanina po kasi, i-share ko lang din po sa inyo, short story. Kanina nag-online Bible study kami. So, first online Bible study namin of 2024. So, yan yung topic namin kanina. Grabe, hindi ako nag-lead. Yung pinsan ko ang nag-lead. Ang topic namin is about problem. Diba, normally tayong lahat kapag magka-problema tayo, call a friend agad-agad. Call a friend, maghingi tayo ng advice, hingi tayo ng advice para masolusyonan, di ba? Ganon tayo ka, guys. At saka, maghingi tayo ng magpatulong tayo sa kanila, but hindi pala yun dapat. Dapat pala kung magka-problema tayo, hindi yung friend mo, loved ones mo, ang dapat mong tanungin at maghingi ng solution for that, para okay yung problema ko, hindi ang Panginoong Jesus pala. Di ba, may kasabihan na, put God first before anything. Kahit problema, happiness, iput talaga ang Panginoong Jesus sa una. Una talaga, i-priority natin yan sa kanila. Priority natin siya before yung pamilya, before yung loved ones, before yung friends, before yung iba. Top priority yan siya. So, bakit daw na siya unahin natin kapag magka-problema tayo or kahit happy tayo, siya talaga? It's because siya yung makapagbigay ng solution. So, kapag tinanong natin sa kanya na ito yung problema, anong solution, maghanap na yan na siya, alam na yan ng Panginoon, no? Hindi siya naghanap, alam na niya na anong problema darating sa'yo at paano niya masolusyonan. It's because siya yung sa atin kung gaano tayo ka strong at faith sa kanya. So, kapag natin sa kanya, mag-communicate na tayo sa kanya, mag-connect sa kanya, magbigayan siya ng instrument to help you. So, darating na yung mga friends, to be followed na yung mga loved ones sa atin, na sila yung magtulong sa atin na mabigyan ng solution. But of course, ikaw pa rin sa sarili mo ang makapag-settle. Kasi kapag problema mo, di ba, kapag problema mo, ikaw pa rin makapag-settle, di ba? Yes. Normal lang yung magbigay ng advice yung mga friends. Normal lang yung ganito, ganyan, ito gawin mo, ito dapat gawin mo. But ikaw pa rin yan. Kasi buhay mo yan. So, ikaw pa rin ang makapagdala. Lahat ng tayo may dala-dalang problema, diba? So, parang sabi ko, tama ba ito, no? So, parang na-timing yung maganda talaga pala na mag-attend na tayo ng online Bible study. Online lang yung sa akin kasi nga malayo naman ako. Mabuti na lang talaga may internet. Meron itong tinatawag na mga messenger. Parang advantage din siya sa atin, though mayroong disadvantage, but ito siya sa isa sa mga advantage na makapag-connect tayo kasi kailangan natin ngayon ng spiritual, no? Kasi bagong pasok ng taon, kailangan na bagong pasok ng taon, kailangan tuloy-tuloy na ang mga blessings, di ba? Sa February, March, April, May, ganun-ganun, hanggang matapos na naman isang taon, di ba? Yun. So, once a week lang kami nagba-Bible study kasi nga may naman sila, may ginagawa din. Ako may ginagawa. So, once a week yung namin. Mabuti na lang, no, I'm so happy at nagbalik ulit kami ng Bible study. Kasi po yun siya by November. Nung November po pala, parang nag-stop kami. Oo. So, ngayon, balik ulit. So, ngayon, itapon ko lang po ito. At yung pa dun, nung sinabi pa dun sa kanina, yung lead namin, na lead kanina sa online Bible study na kasi siya ang ganda nun, ang ganda makinig kapag online Bible study, ang ganda talaga makinig-kinig talaga, mag-sharing. Meron pa yung focus on today's blessings. Daw, ganyan daw ka, guys. Don't worry about tomorrow or in the future. Kung anong meron ngayon, this present, ngayon na mga blessings daw, i-focus mo lang. Kasi nga, kahit tayo ba? Kahit nagpaplano tayo na, Lord, bigyan mo ko ng blessing na ganito, ganyan. Diba? Marami tayong gustong-gusto na to. Hindi pala natin alam na itong araw na to is, na pala? Itong araw na to ay, ito yung last day din natin na mabuhay sa buong mundong ito, diba? So, kailangan, i-focus lang natin ang kung ano ngayong araw na to at anong blessing na natangkap natin today. Diba? Kasi kapag palagi ka nag-focus sa future,
stress lang tayo. Hindi rin alam kung plano natin na, alam mo naman kapag plano natin na hindi mangyayari, mas stress tayo, may depress, diba? So, focus for, ngayong, kaya mag-focus tayo kung ano meron ngayon. Kaya kung gusto niyo din po magsali sa amin, yes. I-message nyo lang din po ako sa Messenger. Kasi may group chat kami na mag-online Bible study. Don't worry, yung online Bible study doon, walang maritisan doon. Kung hindi, Word of God lang yung mga ano doon. Mabasa mo, tapos mag-video call kami about God then. So, parang maano yung spiritual natin ba? Kailangan natin ng gamot. No? Kailangan gamutin ulit ang ating spiritual para makagawa tayo ng mga mabuti. So, kaya tapusin ko lang itong paglinis nito ka, guys. So, I'm going to end this vlog. Sana enjoy po kayo sa vlog natin today. Okay? God bless us all. Stay zen, stay safe. This has been Oliver Cagas. And then, just po, lagay ko lang siya ng gamot dito. Gamot?